Sobrang excited lang ako yung i-share sa inyo guys kung ano yung naging experience ko dito sa Poco F7 Pro. Kung nakafollow kayo sa Facebook page natin, alam nyo na na-invite tayo ng Poco na pumunta ng Singapore no, para ma-witness yung official launch itong Poco F7 series. Marami ako nalaman sa phone na to na for sure na magugustuhan nyo rin, and kung makikita nyo guys, yung mga yan ay samples yan mula dito sa camera nitong Poco F7 Pro. Sobrang natutuwa lang ako na sa kanila na mismo nang galing na hindi na parang kumbaga focus lang sa gaming itong Poco F7 series, kung hindi pati sa camera. Yun ay talaga namang napatunayan ko. Marami pa akong gustong i-share sa inyo, pati yung kanyang performance, kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this. Guys, may naispatan akong sikat na vlogger dito. Eto. Ano na? Pwede pong magpakilala. Ayaw po pa na. Pinoy Tech Dad. Janus. Lang Pinoy Tech Dad. Kumusta po kayo? Mga sir. Pa-flex naman ng biceps. Gumagano po. Pakarat ako eh. What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Alright, para sa official price itong Poco F7 Pro, meron tayong dalawang variant. 12,256, 27,999 pesos yun. At meron tayong 12,512, which is itong hawak ko ngayon, 29,999 pesos naman to. Syempre naman, hindi mawawala ang early bird promo ng Poco para dito sa F7 series. From March 27 to April 3, meron tayong special price para dito. Check nyo na lang dyan sa description box yung details. Umpisahan natin agad sa camera nito. Ang weird no, gaming phone pero umpisahan natin sa camera. Well, ito kasi yung pinakasinubukan kong feature dito sa Poco F7 Pro no, nung nag-Singapore trip tayo. Quick specs nito, meron siyang 50 megapixel main camera na merong light fusion 800 image sensor. Meron tong optical image stabilization guys, and then may kasama siyang 8 megapixel na ultra wide camera, and then 20 megapixels naman sa front camera. Sobrang na-enjoy ko yung pagkuha ng video dito kasi unang-una sa lahat, meron siyang optical image stabilization. Alam naman natin lahat guys, kapag trip, talagang maglalakad ka at talagang gumagalaw ka. Hindi pwede yung nakastay ka lang sa isang place. So, habang naglalakad kami, kumukuha ako ng mga video. Mabilis siya, snappy, mau-open agad yung camera app nito at nakakapag-record ako agad-agad. By the way, sa buong trip natin, sinet up ko lang siya to 4K 30 FPS. Pero may option tayo guys na ilagay yung kanyang video recording to 60 FPS sa main camera. Pero guys, hindi siya nalilimitahan hanggang 4K. Actually, yung video recording nito sa main camera, hanggang 8K siya guys, 24 FPS. Personally, para sa akin, pinaka-sweet spot talaga 4K 60 or 30 FPS para safe siya sa pagpo-post sa social media. At the same time, hindi ganun kalakihan yung storage na nakukuha niya. Now, pagdating sa color reproduction ng video nito, napakaganda. Na-enhance niya palalo yung kulay. Sobrang lumabas yung kulay ng, for example, yung mga flowers, ganyan, mga greenery. And sobrang natutuwa ako sa focusing nito guys, kasi kapag may kinukuha akong isang subject or tao, ganyan, nakukuha naman niya. Wala akong kuha sa ultra wide, pasensya na kasi nakafocus ako sa main camera nito. Pero para alam niyo lang, yeah, sorry to say, 1080p lang ang meron sa ultra wide kapag sa video recording. And yep, yung front camera guys, 1080p. Pagdating sa photos, mapapawaw ka na lang talaga. Ang ganda ng pagkakaprocess sa image, no? Sobrang pop ng kulay niya. May pagkahalong enhancement sa color, pero hindi naman ganun ka layo no sa real life color ng kinukuhanan ko. Details, dynamic range, ganyan. Hindi ako nahirapan kahit na may part na tirik yung araw. Kapag kinukuha ko yung isang scene or scenery or isang alam niyo yung place sa Singapore, talaga namang ang ganda. Nilalaro ko yung picture sa main camera both times 1 and 2x. 2x is also good. Ang ganda ng pagkakakuha ng yung pagkaka-enhance no, using AI, mas naging clear siya. Front camera for me is okay lang.
medyo sobra sa image processing. Kumbaga parang yung sharpness niya medyo mas enhance siya ng konti. Kaya parang hindi siya masyadong realistic. Pero yeah, yun lang naman yung para sa akin. Now, dahil nga tour ito, maraming tao talaga sa lugar or doon sa mga pinupuntahan namin. Kasi a tourist spot siya. So, maraming tao, hindi ka makapag-picture ng solo. Well, dito na papasok guys yung AI no na meron dito sa Poco F7 Pro. We have enhance, we have expand, erase, and remove reflection. Also, sky. Pwede natin na enhance or palitan. Well, sa sitwasyon na to, ang pinaka-useful dito is yung kanyang erase. Sobrang natuwa ako dito guys kasi meron siyang parang automatic detection no sa mga tao para hindi na tayo mahirapan i-select yon. And automatic guys. Sobrang ganda ng pagkaka-process nila dito na para bang sobrang realistic kumbaga no after na ma-edit ng AI. Number 2 na natuwa ako guys is yung expand. So this one guys, kung familiar kayo sa Photoshop, ang tawag doon, AI generated something, yung kumbaga ina-expand niya yung picture into a bigger view. Meron din tayo niyan dito guys sa Poco F7 Pro. Well, sinubukan ko siya and yeah, it works. Nakaka-amaze lang yung ganitong feature and yes, meron tayo dito sa Poco F7 Pro. Now, just like any other Poco F series, no, talaga namang panalo pagdating sa performance. Para dito, meron tayong Snapdragon 8 Gen 3. Naka HyperOS 2.0 na to based on Android 15. And again, meron tayong dalawang variant na merong 12GB of LPDDR5X RAM, 256GB or 512GB of UFS 4.1 storage. Meron siyang 6,000 mAh battery capacity na merong 90 watts hypercharge na of course kasama yung charging brick sa box. Para sa connectivity, naka-Bluetooth 5.4 na to, tapos supported na siya ng Wi-Fi 7. Yes, Wi-Fi 7, dual 5G, supported ng NFC, may IR blaster, and this time finally naka-ultrasonic in-display fingerprint scanner na siya, meaning mas mabilis, mas secure. Syempre guys, pagdating sa gaming, panis na panis yan dito sa Poco F7 Pro. Sinamahan ng Liquid Cool Technology 4.0 na merong ice loop system or kumbaga parang thermal management no para mas mabilis ang pagdi-dissipate ng heat, at yung kanilang Wild Boost Optimization 4.0 or yung kanilang enhancement or yung kumbaga parang AI tool no for gaming no para dito sa Poco F7 Pro na mas i-enhance niya pa yung performance nito at ini-optimize pa niya sa iba't ibang klaseng game. Tulad na lang ng super resolution, kumbaga binuboost niya yung resolution ng mismong display no para mas may enhance or kumbaga parang gagawin yung HDR yung game. Ang galing lang ng feature na to kasi for example guys, yung Genshin Impact hanggang 60 FPS lang yung pinakasagad niya na settings no. Pero as you can see dito sa game bar niya or sa sidebar nito or yung game turbo niya, makikita natin na exceeded no doon sa limit na frame rate which is 60 FPS. Umaabot siya hanggang 80 hanggang 90. Well, syempre kung usapan mga basic task ganyan or multitasking dito sa phone na to, wala tayong magiging problema dyan kasi sa gaming nga talagang sagad na sagad yung performance nito. Pagdating pa kaya sa mga light app lang na ginagamit natin for day-to-day use like sa social media, Facebook, TikTok, and then sasamahan pa natin ng 6,000 mAh battery sa phone na to plus yung kanyang 90 watts, talaga naman ewan ko lang kung malulubat ka pa no kapag aalis ka or biglaang may lakad kayo, dahil based sa test na ginawa ng Poco dito, in just or around 37 minutes ma-charge na ito fully. So again guys, another solid phone na naman ang nilabas ng Poco para dito sa Poco F7 Pro pagdating sa performance. Talagang hindi ako nabitin sa performance niya when it comes to camera nga guys. Sobrang snappy, sobrang bilis niya mag-capture and mag-video or mag-record. Pagdating sa gaming, may other enhancement pa or AI features na meron dito para mas ma-enhance pa natin yung gaming experience natin. And of course, yung kanyang huge battery.
Display guys, para sa phone na to, hindi rin siya magpapahuli. 6.67-inch Flow AMOLED dot display na merong 2K resolution and up to 120Hz refresh rate. Meron siyang touch sampling rate up to 480Hz, up to 3840Hz PWM dimming. Protected yung kanyang screen or yung kanyang display ng Corning Gorilla Glass 7i. At ito yung pinaka-useful sa display nito nung nasa trip tayo. Meron siyang up to 3200 nits peak brightness. Wala akong kaproblema or naging, alam mo yun, struggle habang ginagamit siya sa labas. Kahit natirik yung araw, nakikita ko pa rin yung content. Flat yung display niya guys, wala tayong kahit slight curve na makikita sa mga gilid nito, pero as you can see, sobrang full view naman yung makikita natin dito guys. Sobrang nipis ng bezels niya from top to bottom hanggang dun sa pinakagilid-gilid. By the way, meron siyang naka-pre-installed screen protector dito out of the box, so may additional protection. The display is very responsive dahil sa kanyang higher touch sampling rate, and of course, smooth siya dahil sa kanyang 120Hz refresh rate. Ayun, bilis. 'Di ba? Colors are great, very punchy. Resolution, mas mataas yung resolution niya, of course, to 1080p. So, talagang makikita natin dito, guys, yung content pagdating sa text, no? Kung meron tayong nire-research or mahilig tayong magbasa sa phone. Same sa gaming feature nito, guys. Meron tayong super resolution sa normal, sa panonood ng video, ganyan. Basta sa overall visual experience, meron tayong super resolution dito. And, of course, meron din siyang AI HDR enhancement. So yeah, overall, mapag-gaming, mapapanonood ng video, pagti-TikTok, ganyan, media consumption, wala tayong problema sa display nito. Pagdating naman sa kanyang overall design guys, medyo ang hindi ko lang nagustuhan is yung placement ng camera. I think, para lang sa akin to yung pagiging OC ko na naman talaga namang may iral Mas okay sa akin kung nasa gitna to guys. Ewan ko lang, para sa akin lang yon. It's my own opinion. So, chill lang kayo. Depende yan sa inyo kung gusto nyo tong design na to. Pero, for me, mas okay para sa akin kung ginitnaan nila yung camera module. Pero pagdating sa overall design na to guys, napaka-simple, napaka-angas, very premium yung kanyang design dito sa bandang camera module niya. And, yeah, yung pagkakaroon niya ng parang frosted or matte finish, okay. By the way guys, glass back ito, plus aluminum frame. So talaga namang matibay ito. And meron siyang additional na IP68 rating na protection. Ibig sabihin guys, pwede natin siyang ilubog sa tubig hanggang 1 to 1.5 meters ng around 30 minutes. And of course, protected siya from dust. Alright, that's it guys for today's video. Ito po ang Poco F7 Pro. I hope na nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito. Konting favor lang guys, kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe to this channel kasi marami pa tayong i-upload ng mga gadgets and tech and other stuff, no? Also, please like this video para sa algo ng YouTube. Oh, by the way, comment down below kung meron kayong ibang katanungan patungkol dito or may gusto kayong gawin na separate video para dito sa Poco F7 Pro. Again guys, yung official link nito para maihabol nyo yung early bird promo nitong Poco F7 Pro. Nandyan yung official link sa description box. Check nyo na lang. Alright, so hanggang dito muna sa ngayon guys. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!